Ang tubig at asin. May isang malungkot na binata ang lumapit sa isang guro upang humingi ng payo kung paano niya masosolusyonan ang kanyang napakalungkot na buhay. Matapos niyang ibahagi ang kanyang mga hinaing, ay inutusan siya ng matandang guro na kumuha ng isang baso ng tubig at isang dakot ng asin. Kailangan niyang ihalo ang asin sa isang baso ng tubig at pagkatapos ay inumin. Nang malasahan iyon ng binata, ay agad niya itong iniluwa dahil sa sobrang alat. "Ano ang lasa?" tanong ng matanda. "Grabe po, sobrang alat. Hindi ko po kayang inumin," tugon naman ng binata. Muling hiniling ng guro na kumuha siya ng isang dakot ng asin at saka sila nagtungo sa isang malapit na batis. Inutusan ng matanda na ilagay ng binata ang isang dakot ng asin sa batis at agad naman niya itong ginawa. Nagsalitang muli ang matandang guro. "Ngayon ay uminom ka ng tubig mula sa batis at sabihin mo sa akin kung ano ang lasa nito." Tumugon ang binata, "Malinamnam po at masarap ang tubig mula sa batis." "Nalasahan mo ba ang asin?" "Hindi po, guro. Wala po akong nalasahan na alat." Ang asin na iyan ay maihahalin tulad natin sa ating mga suliranin at pighati sa buhay. Ang dami ng asin na inilagay mo sa isang baso ng tubig at sa batis ay magkaparehas lamang ang sukat. Subalit, mas nalalasahan mo ang alat nito sa isang baso ng tubig. Ngunit nang inilagay mo na ang asin sa batis, ay halos hindi mo na ito malasahan. Tulad ng ating buhay, sa mga panahon na ikaw ay nalulungkot o nasasaktan, ay kailangan mong palawakin ang iyong pangunawa. Nang sa gayon ay hindi mo gaanong maramdaman ang hirap at sakit. Huwag kang maging isang baso ng tubig lamang. Kailangan mong maging isang malawak na batis. Ang ganap na kaligayahan ay hindi nakikita sa kawalan ng problema, kundi nasa kakayahan nating magkaroon ng malawak na pangunawa.